this is our next lesson. Kung si Jesus ay Diyos at siya ang boss ni Pablo, magiging liable si Jesus dahil doon sa theology ni Pablo. Yan yung ating yan ating lesson, no? So our next topic ay kung si Jesus ay Diyos. If Jesus is God at siya yung pinaka-boss, if Jesus is the boss of Paul, then Jesus himself is liable doon sa theology, doon sa doktrina ni Paul. So yan po ang ating pag-aralan. So if Jesus really is God, then he is fully responsible for the message he gave to Paul. Okay. And if Paul's theology is false, kung ang teologo ni Paul, ni Pablo ay mali, twisted, and violently anti-Torah, then si Jesus is guilty of sending Paul. Christianity cannot escape this. Wala silang escape dito. Okay? So their claim forces it. Ang kanilang claim ay mismong magpapatunay sa kanila. Their claim. And so, either si Jesus ay God at inaari niya yung theology ni Jesus, or si Pablo ay false prophet na kanyang hinajak ang pangalan ni Jesus. Wala pong third option dito. Okay. Una natin titingnan yung boses mismo ng Diyos, the voice of Hashem and the voice of Jesus do not match. Kanina nagbigay na tayo ng sample ng cognitive dissonance, self-contradiction within the New Testament. Now, titingnan natin naman yung contradiction between God Himself and Jesus. So in Hebrew scriptures, Hashem speaks with fire and clarity. Nagsalita siya sa apoy at mayroong klarong pananalita. Audible. He identified himself. Nagpakilala siya. I am Anochi Adonai, Anochi Hashem. I am Yod-Heh-Vav-Heh. He confirms his will. Then he speaks to millions at Sinai openly and directly. At least million. Nakipag-usap siya. Now, anong sabi ng God? Anong sabi ng Creator? Anong sabi niya? Anochi Adonai Eloheka. Exodus chapter 20, verse 6. Anochi Adonai Eloheka. Anochi Hashem Eloheka. I am Hashem, I am Adonai, your God. Or doon sa inyong Bible, I am the Lord, all capitalized, your God. Yun ang pangalan niya. Napakilala siya. Malakay chapter 3 verse 6, ano sabi niya? I do not change. Hindi ako nagbabago. Hindi. And doon sa Psalm 89 verse 35, my covenant I will not break. Ang aking covenant hindi ko babaguhin, hindi ko sisirain. Yung kanyang covenant. And Deuteronomy 29 verse 9, this Torah is forever, for every generation. Ang Torang ito ay magpasawalang hanggan for every generation. Okay? So, si Jesus, tingnan natin ano sabi ni Jesus. Anong mga pinagsasabi ni Jesus dyan sa gospel? Parables, hints, confusion, shadows. Wala man lang diyang nasabi si Jesus na I am Hashem, I am YHWH. Na hindi nga siya nagpakilala dyan sa ano, I am Jesus. Wala siyang ganon. Wala siyang ginawang ganyan.
yung kiniklaim ng mga Kristiyano doon sa Matthew chapter 1 verse 23 na kinote doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 na tatawagin siyang Emmanuel. Kahit isang bersikulo sa New Testament, hindi nagpakilala si Jesus na siya ay Emmanuel. Hindi rin siya tinawag ng kahit sinong kapanalig niya or disciple niya na siya ay Emmanuel. Walang pagpapakilala diyan si Jesus na siya yung Diyos ng Old Testament or ng Tanakh. Never once does Jesus speak like the God of Israel. Walang tala diyan sa New Testament na nagsalita si Jesus, nagpakilala o nagkwasya na parang siya yung Diyos o kagaya ng Diyos ng Israel na nagpapakilala na I am Hashem, I am Adonai. Walang ganon. Instead, ganito ang mga sinasabi niya. Dalawang example. To them it is not given to understand. Matthew chapter 13 verse 11. Sa kanila, hindi sila binigyan ng pangunawa. Paano siya maintindihan? Paano siya intindihan kung siya tagapagturo? Halimbawa, nagsabi, hindi ko bagay sa inyo ang definisyon. Paano kayo matuturo? O matututo? Okay? Sabi niya, siya na may pangdinig, may tainga, makinig. Shadows. Hints. Hindi kagaya sa Diyos ng Israel na maliwanag siya makipag-usap. Ako ang Panginoon yung Diyos. Huwag kang ngayong gagawan ng ibang Diyos maliban sa akin. Sa New Testament, wala kang masabing ganun. Okay? So, the Creator, Hashem, reveals truth. Jesus conceals it. And if Jesus is Hashem, the Creator, why did the voice of heaven become vague and cryptic in the mouth of Jesus? Why did the divine revelation downgrade from fire and fog? Dati, nakipag-usap ang God sa fire. Ngayon, parang usok na lang na hindi mo mawari sa panahon ni Jesus. Okay? Number 2. Kung talagang si Jesus ay Diyos at amo siya ni Pablo, Jesus claimed to uphold Torah, but cannot even qualify as Messiah. Nagkiklaim siya na in-uphold niya ang Torah, Matthew chapter 5, Matthew chapter 19, Matthew chapter 23, na nagkiklaim siya na in-uphold niya ang Torah, ang kautusan ni Moises. Pero hindi siya qualify, hindi siya makapasa as Messiah. Jesus says, He came not to destroy the Torah, but to fulfill it. He even warns that anyone who breaks the least of the commandments will be called least in the kingdom. Matthew chapter 5, verse 17 to 19. Yet Christian claims Jesus is Messiah. Kiniklaim ng mga Christian, siya ay Messiah. Why also claiming He had no earthly father? Kanina, ma-address na dito yung mga tanong kanina. Kiniklaim nila na Messiah si Jesus. Anong qualification ng Messiah? Basahin nila yung Ezekiel chapter 37. Nandoon yung mga qualification ng Messiah. Anong gagawin niya? Magbibuild ng temple. During his time, nasira ang temple. During the time of the Messiah, marireunite ang northern tribe and southern tribes. Okay? Tingnan po yung pangyayari dito. Nung dumating si Jesus, sabi niya sa Matthew chapter 15, I did not come for the Gentiles. I did not come except for the lost tribe of Israel. Nung dumating si Jesus, ang lost tribe of Israel, yung 10 tribes, wala sa Israel.
Wala sa Israel. Dahil sa panahon ni Nehemiah, ni Ezra, ang bumalik na 42,360 na mga Israelita ay galing sa southern tribe. Wala iyong northern tribes. Kung bumalik yun, nag-reunion na sana sila. Nanatili silang nasa exile. Hindi sila bumalik. Northern tribes. Bakit hindi sa Iraq pumunta si Jesus? Nandoon yung mga lost tribes. Bakit hindi siya pumunta doon sa Pakistan? Nandoon yung mga lost tribes. Bakit hindi siya pumunta doon sa India? Nandoon yun yung mga lost tribes. Nagigis ba natin? Okay? So, hindi ma-claim yung kanyang pagkaka-Messiah because he failed to connect his genealogy to David through Solomon. Kahit sabihin pa lang si Mary ay galing kay Haring David, hindi naman siya kay Solomon. O kahit si Joseph. Kung si Joseph ang ikiklaim nila na galing kay Solomon sa Matthew chapter 1, si Joseph hindi tatay ni Jesus. Nagigis ba natin yung point? Kaya kahit gamitin pa nila yung dalawang magkakatunggali na genealogy ni Jesus sa Matthew chapter 1 at Luke chapter 3, pareho pa rin hindi papasa si Jesus as Messiah. Di ba? Kahit anong claim ninyo, hindi makokonek si Jesus kay Solomon as Messiah. Using genealogy of Matthew and using genealogy of Luke. Additional to genealogy of Matthew, verse 11 to 12, ay nakakonek kay Jeconiah. Sang-ayon kay Prophet Jeremiah, wala nang maghahari sa lineage o sa mga anak ni Jeconiah dahil sinumpa yung kanyang lahi na wala sa kanyang mga anak na magmamana ng kaharian ni Haring David. So, ang daming points yan, no? So, that alone destroys their own claim. Tribal identity comes only to the Father according to the Torah. Numbers chapter 1, verse 18, yung sinasabi natin kanina. Ang tribal reckoning is through the Father. Jewishness is through the mother. Yes, Jesus is Jewish because his mother is Jewish. Okay. But he cannot claim. In fact, doon sa Book of Hebrews, chapter 8, siya ay from the tribe of Judah daw. Paano siya magkiklaim ng priesthood? From the tribe of Judah siya. At sinasabi din mismo doon sa Book of Hebrews na walang magmamana na priest doon sa tribe of Judah. Self-contradiction. Okay? So, if Jesus had no father, he had no tribe. If he had no tribe, he is not from Judah. And if he is not from Judah, he is not from David. And if he is not from David, he cannot be the Messiah. Pure and simple. Okay? So, the Hebrew Bible, the Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, rejects him before the New Testament even begins. Kaya yung mga succeeding chapters ng Luke chapter 3 at Matthew chapter 1 hanggang sa Revelation, sa mga sulat ni Paul, lahat ng claims nila for Jesus are all rejected. Dahil dito pa lang sa umpisa ng kanyang genealogy, reject na. Nagigis ba natin? Ibig sabihin, no more arguments.
Okay? So that alone collapses the entire New Testament. But it gets worse. Mas matindi, no? Number 3. Si Paul ay nasa Arabia. Yan yung second gospel na ipinalit sa Torah. Inadmit ni Paul sa Galatians chapter 1 na hindi niya nakita si Jesus ng personal, ng actual. He never walked with Him, never learned from Him. Yet he claims Jesus appeared to him alone in private revelation in Arabia. Galatians chapter 1 verse 11 to 17. Yan ang kanyang claim. Claim niya ito lahat ng nagki-claim, ang burden of proof ay nasa kanya. Okay? So he brags that he did not learn from the apostles in Jerusalem. Hindi siya natuto doon, wala siya. In fact, inaway niya yung mga, si Pedro inaway niya, si James inaway niya, yung mga early disciples. Okay? He builds a new religion without ever being appointed by God through the order of Israel. Remember that. Pero tinanggap siya ng mga Kristiyano. Christians accepted him. Ganito ang problema. Here is the problem, my dear friends. If Jesus really appeared to Paul and gave him doctrine, tandaan niyo yung points natin ng ating topic. Kung talagang nagpakita si Jesus kay Pablo at binigyan siya ng doktrina na kiniklaim ni Pablo, then si Jesus at hindi si Pablo ang responsible sa mga sinulat ni Pablo. Nagigis ba natin? Command responsibility. So Jesus becomes fully liable for the message or messages of Paul. Ano sa Tagalog yung liable? Siya ay may pananagutan dahil siya ang nagsugo kay Paul sang-ayon sa bibig ni Paul. Wala naman siyang testigo doon sa Arabia. False claim. At alam naman natin lahat ng mga false religion nag-i-start sa one-man religion. Walang witness, walang witnesses. Unlike Israel, millions witness the covenant of God. Okay? So, and Paul's message attack the Torah of Hashem. Yan ang masaklap. Pag binasa mo yung mga sinulat ni Pablo, inaatake niya yung Torah ng Creator. Okay? Ganito yan. Number 4. Ito yung mga atake ni Paul sa Torah. The eternal Torah of the Creator. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 3 verse 13, ang Torah ay sumpa. Ang Torah ay isang sumpa. Subalit sang-ayon sa Creator na nakipagtipan sa mga Israelita, Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 19, he calls it life. Ito ay buhay. Kay Paul, sumpa. Sinong nagturo kay Paul? Jesus. Si Jesus, sang-ayon sa bibig ni Paul. Okay. Para ngayon, kung magaling yung nag-iimbestigan sa korupsyon, madaling matukoy. Kasi may command responsibility. At sinabi na yan ng the greatest wise man on earth. Na may command, ang may greater responsibility ay yung nasa higher command. Okay? Another message of Paul doon sa Romans chapter 7, 4. Sinabi ni Paul na we are dead to the Torah. Tayo ay patay sa Torah. Okay?
Sabi sa Psalm 119, 160, Hashem says that Torah is eternal. Ang kautusan ay walang hanggan. Sabi naman ni Paul, patungkol sa circumcision. O yan, masasagot din yung tanong kanina. Circumcision is nothing. 1 Corinthians chapter 7 verse 19. But the Creator, Hashem, said that it is eternal covenant. Genesis chapter 17 verse 13. Walang hanggan yan. Kay Paul, wala daw ito. Walang kwenta. Nothing. Circumcision is nothing. Okay? Paul says, feast and Shabbat are just shadows. Colossians chapter 2 verse 16 to 17. Yung mga kapiestahan at mga sabat, ito daw ay anino lamang. Sabi naman ng Leviticus chapter 23, sabi ng Panginoong Hashem, it is eternal. They are all eternal. Hindi shadow. Sa Romans 3:28, sabi ni Paul, righteousness does not come from Torah. Ang katwiran, kabanalan, hindi manggagaling sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ano ang sabi ng Torah? Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 25, and it will be our righteousness if we will obey all His commandments. Sabi ng Torah, itinuro kay Moises, nasabihin nyo, it will be our righteousness if we will obey all the commandments. If we will obey the commandments of God. Nagtutugma ba si Paul at ang Panginoong Diyos? Hindi. Sino ang maestro ni Paul? Si Jesus. Aakuin ba ni Jesus itong mga tinuro ni Paul? Hindi ko alam. Kung aakuin ni Jesus na turo ni itong turo ni Paul ay turo ni Jesus, sa ngayon sa bibig ni Paul, lalabas na si Jesus ay kalaban ng Diyos ng Israel. Di ba? So, would Hashem ever contradict himself? Never. But Paul does. Which means Paul is not from God. And if the words of Paul was true, that he acquired his message not from men but from God Jesus, then Jesus who sent him is neither from Hashem. Okay? So Paul even contradicts Jesus. Ito ang masaklap. Silang dalawa ay hindi nagkakatugma. Kung si Paul ay hindi sumasang-ayon sa Panginoong Diyos, sa Creator, ito ang masaklap within the New Testament. Si Paul at saka si Jesus, hindi rin magkatugma. They contradict. He contradicts Jesus. Okay? Jesus said, Torah stands forever. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Sabi naman ni Paul, the law is being nailed to the cross. Colossians chapter 2 verse 14. Naipako na doon, wala na. Tapos na doon. Sabi ni Jesus, forever. Sino mang break ng kahit yung maliit ng kautusan, tatawagin siyang Aba sa kaharap ng langit. Ay sabi ni Papa, pinako na doon wala na. Sabi ni Jesus doon sa Matthew chapter 23 verse 1 to 3,
Obey the Torah teachers. Sundin ninyo yung nagtuturo ng Torah, mga perushim. Sabi ni Pablo doon sa Galatians chapter 4 verse 24 ay ang kanilang mga katuruan ay bandage. Ang kanilang mga katuruan ay pangalipin. Their teaching is bondage. Pangalipin. Okay? So, hindi sila magkatugma. Sangayon ulit kay Jesus, doon sa Matthew chapter 19 verse 17, ang pagsunod sa mga kautusan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sangayon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sa wordings ni Paul, works do not matter. Because for by grace we are saved, and not of your works, lest you should boast. Ay sanga yung kay Jesus eh. Ang tumutupad sa kautusan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Therefore, if Jesus is Paul's master, why does Paul preach war against his own master? The words of his own master. Kita mo yung inconsistency ni Pablo? Kung sabi niya doon sa Galatians chapter 1 na ang kanyang master, ang kanyang boss ay si Jesus. At hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi si Santiago, si James. Bakit itong mga wordings, messages ni Pablo ay lumalabag mismo doon sa mga salita ni Jesus? Kayo na ang bahalang mag-muni-muni. Number 6. Hinijack ni Paul ang movement. Paul hijacked the movement and Jesus let him. Yung movement ng early believers ni Jesus, it was hijacked by Paul. Okay? Sa anong paraan? Paul openly opposed the Jerusalem leadership, si Peter and James. Lagi niyang na-oppose. Lagi niyang sinasalungat. He even rebuked Peter. He argued with the apostles. At kanyang pinagmamalaki that he did not learn from them. And he became the true founder of Christianity. Hindi si Jesus. Kasi yung mga tinuturo ng Christianity, yung itinuturo ni Paul. Yung dogma of Christianity ay dogma ni Paul. At alam naman natin, based doon sa ating mga examples, na ito si Paul ay kumukontra doon sa mga words ni Jesus.